Hi mga Kalin! Welcome back to my YouTube channel, Elena Vines. Mga ka-SSS pensioners, kumusta na po kayo? Sigurado ako na marami sa inyo ang nag-aabang ngayon para sa budget ninyo para sa Mayo 2026. Bago tayo magsimula, kumustahan po muna tayo. Noong nakarang April, alam naman natin na medyo marami ang nai-stress dahil nagkaroon ng maintenance system o technical issue ang SSS, kaya na-delay ang ilan sa batch 1. Kaya ngayon, ang tanong na marami, maayos na ba ang system at kailan ba papasok ang pensyon ko? May good news po tayo dahil mukhang double early ang mangyayari ngayong May 2026. Parehong batch 1 at batch 2 ay mas maagang matatanggap ang kanilang pinakahihintay na pensyon. Pag-uusapan natin ang eksaktong petsa, ang basihan ng SSS at ilang tips para iwas delay. Para po sa mga bago nating viewers o bagong retired lang, welcome po sa ating channel. Bakit ko ba nasabing mapapaaga ang pension ngayon? Hindi po ito hula-hula dahil ito po ay base sa Circular SSS number 2020-024. Dito sa circular na ito, malinaw na nakasaad na ang pag-credit ng pension ay dapat tumama sa first day. At ito ay ang batch 1 o 16th day para naman sa batch 2. Pero may golden rule ang SSS. Kapag may schedule na pumatak sa Sabado, Linggo o holiday, ang crediting ay dapat mangyari sa huling working day bago ang araw na iyon. Kaya naman po, kung ang bangko niyo ay sarado tuwing weekend o holiday, hindi kayo dapat mag-alala dahil obligasyon ng SSS ibigay ito ng mas maaga. Ito na po ang inyong dates, kaya ilabas na po ang ballpen at inyong kalendaryo. Dahil sa holiday sa buong Pilipinas at sarado ang mga bangko, ang inyong pensyon ay papasok sa April 30, 2026, Thursday. Isipin nyo yun, hindi pa tapos ang Abril pero may budget na kayo para sa May 1 celebration. Para naman sa batch 2, ang inyong schedule ay sa May 16 pero ang May 16, 2026 ay pumatak naman ng Sabado. Dahil sarado ang karamihan ng bangko sa weekend, po ninyo ay May 15, 2026 which is Friday. Perfect timing dahil payday Friday yan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang common na tanong, bakit yung kapitbahay ko meron nang nakuha, bakit ako hanggang ngayon wala pa rin? Ito ang mga ilang dahilan mga ka-pensioners. Una, bank processing. Hindi po sabay-sabay ang bangko. Minsan ang Land Bank mabilis, minsan ang Union Bank o GCash Maya ay may konting delay sa posting, kaya mag-antay po tayo ng 24 hanggang 48 hours. Minsan din kasi nagkakaroon ng system issue, maintenance issue, yung mga ilang bangko, kaya nagkakaroon ng delay sa inyong pension. Dalawa, ang AKOP, Annual Confirmation of Pensioners. Baka po nakalimutan nating mag-AKOP. Tandaan, kung kayo ay survivor pensioner o nasa ibang bansa, kailangan nating mag-report sa SSS taon-taon para hindi masuspende ang pensyon nyo. Pangatlo, date of contingency. Siguraduhin nyo po na kayo ay batch 1. Ang date of retirement po ay pumatak ng 16th onwards. Huwag kayong mag-expect ng April 30 dahil ang inyong pension ay darating pa ng May 15. Sana po ay naging malinaw itong update na ito para sa Mayo. Malaking tulong po kasi na alam natin kung kailan papasok yung ating pension. Kaya hindi po tayo punta sa may ATM machine or sa may bangko. At para mabudget din natin ng maayos ang ating pension na pambili ng gamot at panggastos sa bahay. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag po sanang kalimutang i-like, i-share sa ating mga kapwa pensioner sa Facebook groups at syempre mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel, Elena Vines, para lagi kayong updated sa mga SSS news at iba pang benepisyo. Muli, maraming salamat po sa manonood. Ako po again si Elena Vines. Mag-ingat po tayo. Disclaimer po, ang videong ito ay para sa educational at informational purposes lamang. Ko ay hindi konektado, hindi empleyado, at hindi opisyal na kinatawan ng Social Security System o SSS. Ang mga impormasyong ibinahagi ay base sa aking sariling research, karanasan at sa mga pampublikong dokumento tulad ng SSS circulars. Bagamat sinisikap nating maging accurate, ang mga policy ng SSS ay maaring magbago ng walang abiso para sa inyong mga personal na records at opisyal na katanungan. Laging kumonsulta sa pinakamalapit na SSS branch o bisitahin ang kanilang official na website sa www.sss.gov.ph
gamitin ang mga impormasyong ito ng may sariling pag-iingat. Maraming salamat po.